May wallet. If found, please contact. Mukhang totoo naman. I'll contact him na lang. Ay, nag-reply ka agad. Hi, oh my gosh, thank you so much. Can I get your number so we can arrange a pickup? Okay, sure. Here is my number. Hi. To make sure it's really you, please click this link to confirm before we meet. Mukhang legit naman yung link. Click ko na lang. Wala, ba't nalagout ako? Wala, nakakata ako. Call ko nga muna sa desk. Hello, desk? Diba kasi, may napulot ako na wallet sa Capitol. Tapos nag-email sa akin yung may-ari, tapos may sinend siyang link. Katapos ko i-click yung link, hindi ko na malagin yung account ko. Knock ba ako? Oo, yun yung sinasabing spear phishing. May mga scammer talaga na sadyang mag-iiwan ng wallet kung saan-saan. Tapos mag-iiwan sila ng contact info sa loob ng wallet para mabait ka na mag-click ng link or ibibigay number mo. Tapos makukuha na nun nila yung personal info mo. Kaya pala, so hindi talaga siya yung may-ari ng wallet? Yun nga. Kaya dapat, imbis na ikaw mismo magbalik sa may-ari, i-turn over mo na lang sa nagtatrabaho dyan para di kang ma-scam or ma-hack. Hi, I'm Bernard. And yes, I played the scammer. What happened to you is called spear phishing, a scam that targets specific people using personal or believable situation. Scammers use social engineering or emotional manipulation to make you trust them. Then, send fake links to steal your info. In this case, a lost wallet was just bait to trick someone kind. Stay safe. Number 1, don't click links from strangers. Number 2, never share personal info through email or text. And lastly, number 3, turn lost items over to staff or authorities. Don't contact random info inside. And remember, not every message or situation online is what it seems. If something feels off, pause and verify first. Being helpful is good, but being aware makes you even better. Be kind but stay smart. Always think before you click. Ano ba yan? Wala na akong data. May file akong isa-send sa prof ko eh. Paano ko ito isa-send? Baka ibagsak niya ako. Maglalakad-lakad na nga muna ako. Sana may mga free wifi dito. Ano ba yun? Walang wifi. Wala bang free wifi dito? Hello? Uy! Sakto! Buti na lang may free wifi. Makakapag-send ako ng file ko kay prof. Samantha kasi. Tagal-tagal. Kanina pa ako nag-aantay dito. Wait lang. Magpo-private tab muna ako para ma-save. Ayan! Nakapag-upload na ako ng file ko. Hindi na ako mababagsak nito. Libre pa yung internet. Uy, Mary! Uy, Sam! mo yan ah. Oo nga eh. Maga ako ngayon para ma-upload ko agad yung file ko kay sir. Tignan mo! Buti na lang may free wifi kasi naubusan ako ng data. Buti naman may free wifi. Kaya nga eh. Gusto mo ba? I-hotspot kita? Hindi, sige ako lang. May data na ako eh. Sam, ano to?
Bakit nagla-log out agad yung email ko? Wala, baka na-hack ka. Yung mga messages ko, mga contacts ko, hindi naman ako nagsisend ng link. Ano nang gagawin ko? Hindi ko alam paano nangyari to. Free wifi lang naman yung ginamit ko kanina eh. Si Mary yun ah. Hello Mary! How are you? Hi. Ngayon ko lang kayo nakita ni Samantha. What happened? Ba't ganyan yung mukha mo? Nakasimangot ka na naman. May nangyari ata sa account ko eh. Hindi ko nga alam kung na-hack na ako. Nag-connect lang naman ako sa free wifi dito kanina eh. Free wifi sa labas? Oo. Bakit? Akala ba mall ito? Akala ba cafe ito para safe yung mga internet na pagkukonektan mo? Pagkatapos ko mag-connect, nawala na access ko sa email. Ay nako Mary, classic example lang yan ng phishing. Ayun yung ginagawa ng mga hacker para makuha sila ng information na ini-input mo nang hindi mo alam. Kasi akala mo, libreng internet lang yung ginagamit mo. Akala mo, porque libre is safe na. Hindi ko alam. Basta, inisip ko, magko-connect ako doon. Iba na nga ako ng tab eh. Tapos, inisip ko, baka pag di ako nag-upload, ibabagsak ako. Ano? Nag-iba ka ng tab? Nag-private tab ka ba o kaya incognito? Oo. Alam mo ba, kahit na naggamit ka ng incognito or private tab, hindi naman yun safe talaga para paprotektan yung mga informations mo. Ang ginagawa lang ng incognito kaya private tab is para hindi ma-save sa history mo. So, anong gagawin ko neto? Paano na yung account ko? So, meron tayong 5 ways para maprotektahan natin yung informations natin pag magkoconnect tayo sa free wifi. So, una, alamin muna natin kung legit ba yung pangalan ng internet na gagamitin natin. Pangalawa, itatanong din natin sa mga guards o kaya sa mga admin kung safe ba ito or ito ba yung internet na pwede natin gamitin sa isang public space. Number 2, never log in your personal account to public Wi-Fi. Number 3, always use mobile data and VPN when putting private credentials. Number 4, forget suspicious networks agad after connecting. So lastly, if you think if your account got hacked, first is papalitan mo yung password. Then lastly, always remember to turn on your two-way authentication for more protection. O Mary, may natutunan ka na? Yes, lesson learned na sa akin yun na huwag makikiconnect basta-basta sa mga free wifi. Always remember guys that not all free are safe. Sa panahon ngayon, halos lahat ginagawa na online. Shopping, pagbayad ng bills, pati pag-aaral. Pero alam nyo ba, na minsan hindi lang pera ang nawawala sa isang click na yan, kundi ang tiwala din. Minsan, yung taong akala mong kaibigan, siya pala ang dahilan kung bakit mawawala ang security mo. Isang simpleng favor, pwedeng makuha ang personal information, password, account, at mga savings mo. Ay, 5% na ng battery ko. Pero kasi kailangan ko nang bilhin itong bagong kasi. Sayang baka sold out. Uy Mary, gusto mo gamitin mo na phone ko? Mabilis na sa wifi ko. Sure ka? Oh. Sige. Ay, wait lang. Nag-chat lang ako. Thank you, Yuan. Bait mo talaga. And, okay na Yuan. Thank you. Sige, no problem. Uy, ang ganda ng headphones. Sayang naman tumawag ni Mary. Nakasave yung card details. Perfect timing, kailangan ko nga pala ng headphones. Ha? Bakit na-order ko ng headset? At saka ano pa yung mga to? Shoes lang yung binili ko kahapon ah. Baka na-hack ka na naman. Sino pa may alam ng account mo? Si Yuan lang. Sa kanya lang naman ako uminom ng phone kahapon eh. Pero kasi hindi naman siguro i-hack yung account ko. And nag-log in lang naman ako sa kanya. Para mag-order. Uy Mary! Hoy Yuan, sakto nandito ka na. Pwede ba magtanong? Oh, sige lang. Ginamit ko ba yung account ko? Anong account saan? Sa Shopee? Ah, ba't ka naman gagawin yan? Kasi ang daming
Ha? Sa tingin mo, magagawa ko sa'yo yun? Sa bagay. Hindi ko alam. Ba, ba't kayo nang nandito? Ba't nakatayo ka lang dyan, Yuan? Mary, ba't ka umiyak? Wala naman po. Kasi nag-login lang naman ako sa phone ni Yuan. Nilagin ko lang naman yung account ko dun sa Shopee niya. Tapos may in-order lang naman ako shoes kahapon. Tapos bigla-bigla may mga parcels na dumarating sa akin. Hindi ko naman siya in-order. Tapos nababawasan pa yung pera ko. Yuan, hindi naman sa pinagbibintangan kita. Pero pwede patingin ng phone ko. Sige po, wait lang po. Mary, awak mo ba to? Opo, sa akin ko account. Mary, mukhang naging biktima ka ng social engineering. Yan ang tawag kapag ginagamit ng iba yung tiwala at informasyon mo para makuha yung gusto nila. Ano naman maiwasan yan? Una, huwag mag-login sa device ng iba. Pangalawa, lagi mag-log out pagtapos gumamit. Pangatlo, gumamit ng two-factor authentication. Tapos pang-apat, huwag basta-basta magtiwala at magbigay ng personal information sa iba. Sorry Mary, walang-wala talaga ako ngayon eh. Nung nakita ko kasing headset, yun kasi yung pangarap kong headset. Di ba nasabi ko na sa'yo dati? Kaya yung nakita ko yun, in-order ko na lang bigla. Alam mo ba hindi tama yung ginawa mo? Alam mo ba hindi rin tama na gumamit ka ng account ng iba? Alam mo bang delikado yun? Oo nga, sorry if nagawa ko yun. Oh, Mary, natuto ka na ba? Yes, means hindi po lahat ng tao na mabait sa'yo is mapapagkatiwalaan mo na. Alam mo na yung mga dapat gawin tsaka hindi gawin? Yes. Ito ay ang kwento ni Mary, isang estudyante na tulad nating lahat na mahilig bumili online, laging on the go at mapagkakatiwalaan daw. Pero sa kasamang palad, sa maling tao siya nagtiwala at doon nagsimula ang lahat. Sa mundong konektado, minsan ang pinakamahinang password ay ang ating tiwala. Uy, Mary! May announcement daw sa GC. Verify your school account before 5 p.m. will be deactivated. Oo nga no, may link pa. Feel ko official naman siya eh. Galing sa UA, may UA logo pa. Sure ka bang legit yan? Baka from IT department. Wait lang, i-verify ko para safe ha. Okay. Lo, bakit bigla nagla-log out account ko? Eh, paano to? Ano nangyari? Diba, Mary? Ba't ganyan na naman ang itsura mo? Ay siguro naklik mo yung link sa GC, no? Sabi sa IT department, scam daw yun eh. Oo, nag-login ako. Akala ko totoo eh. Akala ko legit. Kawawa ka naman. Ba't ka naman nag-access doon? Hindi ko alam. Kasi galing siyang UA eh. Tara, pasok muna tayo. Mary, ano yung mga pinagsasend ng weird link sa GC? Ano ang weird links? Hindi mo ba alam? Nahack yung account ko? Ito, tignan mo. Ano yan? Hindi ako yung nag-send ng mga yan. Nag-send ng link lahat ng contacts ko? Di ikaw yan? Hindi. Eh, nahack mo yung account ko eh. Sino kaya yan? Hindi ko alam. Anong nangyari? Tingnan niyo, sir, si Mary nag-click ng email verification account niya. Tapos hack mo yung Gmail account niya. Ngayon, ayaw naman magbukas. Impersonation ng tap yan. May nagpapanggap ng tagay rin yan. Kinukuha niya yung mga login details. Ang bilis naman po kasi nila eh. Kakapindot ko lang. Akala ko, totoo siya kasi. Galing siya sa UA. May link pa ka ng mga IT eh. Mga paraan para maiwasan. Number 1, always check the sender. Dapat official school email. Pangalawa, don't click links directly from chat groups. Pangatlo, never enter your password or unfamiliar websites. Number 4, change password and enable 2FA or two-factor authentication agad. Kaya pala palagi ko sinasabi na think before you click. Exactly. Hindi lahat ng may logo ay legit. Be smart online.
Always verify before you trust.